Nagbukas ang pelikula sa apat na miyembro ng isang Special Forces unit na nagpapahinga habang naglalaro ng baraha. Ngunit sa halip na tumaya ng pera, itinaya nila ang kanilang mga armas. Ang bawat isa sa kanila ay may isang partikular na espesyalidad. Si Rocky ang strategist, si Pochi ang humahawak ng transportasyon, si Jansen ay ang dalubhasa sa teknolohiya at komunikasyon, at si Cougar ang maaasahang sniper ng koponan. Lahat sila ay pinamumunuan ng isang koronel na nagngangalang Clay. At sa sandaling ito, nakatanggap lang sila ng misyon mula sa isang misteryosong agent ng CIA na kilala bilang Max. Ang kanilang layunin ay magtungo sa Bolivia at markahan ang isang tambalan na pagmamay-ari ni Fidel, isang pinuno ng cartel na sangkot sa trafficking ng droga at mga ilegal na deal sa armas. Pagdating nila, mabilis nilang hinanap ang target at markahan ang gusali para sa isang airstrike na nakatakdang tumama sa loob ng 8 minuto. Pero nagbago ang sitwasyon nang mapansin nilang may hawak na mga bata sa compound na gagawing alipin. Nang makita ito, nakipag-ugnayan si Colonel Clay kay Max upang ihinto ang atake. Tumanggi si Max, iginiit niya na dapat ipagpatuloy ang pambobomba anuman ang mangyari. Nang walang ibang pagpipilian, sinalakay ni Clay at ng kanyang koponan ang compound upang iligtas ang mga bata. Bago dumating ang mga jet, isang mabangis na labanan ang sumiklab. Inutusan ni Clay sina Jansen at Pochi na magnakaw ng sasakyan para sa kanilang pagtakas. Habang papasok siya sa loob upang isa-isang palayain ang mga bata, sinabi ng isa sa mga bata kay Clay na ang kanyang nakababatang kapatid ay dinala sa itaas para sa parusa. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Clay sa ikalawang palapag. Doon niya nahanap ang bata, ngunit humarap din siya kay Fadel mismo. Isang maikling paghaharap ang kasunod. Nakapagtataka, hinayaan ni Fadel ang bata, ngunit bago umalis si Clay, binalaan siya ni Fadel na siya at ang kanyang koponan ay itinatakda ng CIA at nilayon ni Max na alisin sila. Walang oras si Clay para ay proseso ang babala. Binaril niya si Fadel at nakatakas kasama ang bata. Wala pang 20 segundo bago tumama ang airstrike, ang koponan ay tumatakbo patungo sa ninakaw na sasakyan at mabilis na tumakbo palayo sa abot ng kanilang makakaya. Ang missile ay tumama sa compound sa likod nila na nagpapadala ng napakalaking pagsabog sa hangin. Pinamamahalaan nilang mabuhay at magpatuloy patungo sa punto ng pagkuha. Pero pagdating nila, isang helicopter lang ang naghihintay. Ipinaliwanag ng piloto na walang sapat na espasyo para sa lahat. Si Clay ang pumili na ipadala muna ang mga bata. Siya at ang kanyang koponan ay may sapat na karanasan upang mabuhay ng mag-isa. Bumaba ang helicopter. Pagkatapos ay biglang, ang dagandong ng mga jet engine ay pumupuno sa hangin. Direktang nagpaputok ang isang fighter jet sa helicopter, sinira ito at pinatay ang lahat ng nakasakay. Ang pag-atake na iyon ay iniutos ng CIA. Gusto nilang alisin si Clay at ang kanyang koponan, kahit na ang ibig sabihin nito ay pagpatay ng 25 inosenteng bata. Napagtanto na sila ay pinagtaksilan, tinanggal ni Clay at ng kanyang koponan ang kanilang mga tag ng pangalan ng militar at inihagis ang mga ito sa nasusunog na mga labi ng helicopter. Upang maniniwala ang mundo na patay na sila. Mula noon, isa lang ang layunin nila ang paghihiganti. Nawala lang sa kanila ang lahat, maging ang sarili nilang mga pangalan. Lumipas ang 4 na buwan. Si Clay at ang kanyang koponan ay nagtatago pa rin sa Bolivia. Kinuha nila ang anumang trabaho na mahahanap nila upang mabuhay at dahan-daang ng alap ng pera para makabalik sa Estados Unidos. Ginugol ni Clay at Rocky ang kanilang oras sa mga arena ng sabong. Nagtrabaho sina Jansen at Cougar sa isang pabrika ng laruan at si Pochi ay nakahanap ng trabaho bilang mekaniko sa isang lokal na pagawaan. Matapos matalo sa isang taya sa arena, kinausap ni Clay si Rocky tungkol sa pagnanais na masubaybayan si Max. Ang lalaking nagtaksil sa kanila. Nakipag-ugnayan lang si Max sa pamamagitan ng telepono. Hindi pa nakita ni Clay ang kanyang mukha, ngunit naniniwala si Rocky na ito ay walang kabuluhan. Hindi na sila mga sundalo, 5 lalaki lamang laban sa CIA. Pumunta si Clay sa isang bar para uminom. Doon niya nakilala ang isang babae na nagngangalang Julia, na tila naakit kaagad sa kanya. May kung anong kain na hinala sa kanya, ngunit dahil sa inip at pangungulila, naaliw ni Clay ang kanyang atensyon. Nauwi ang dalawa sa isang motel at ang nagsimula sa paglalandian ay mabilis na nauwi sa away. Matapos imbestigahan ang resulta ng pag-crash ng helicopter ilang buwan na ang nakalilipas, nalaman ni Julia na buhay pa si Clay at ang kanyang koponan sa pamamagitan ng pagbilang ng bilang ng mga ngipin na natagpuan sa pagkawasak. Siya ay naghahanap para sa kanila. Simple lang ang offer niya. Tutulungan niya si Clay na makabalik sa Amerika, ngunit kung samahan siya nito sa paghahanap kay Max. Pumayag naman si Clay. Binigyan sila ni Julia ng meeting point para sa susunod na araw. Ang koponan ay nagtipon sa isang sementeryo upang marinig kung ano ang kanyang sasabihin. Ang ilan sa kanila ay hindi mapalagay. May history ng malas si Clay pagdating sa mga babae. Dumating si Julia na may mahalagang impormasyon. Si Max ay nasa Miami ng 4 na araw.
Mahigpit siyang babantayan, protektado ng mga armored vehicle at 30 armadong lalaki. May mga koneksyon si Julia upang ipuslit si Clay at ang kanyang koponan pabalik sa Estados Unidos at pandohan ang buong operasyon. Ngunit may isang kondisyon, kinailangang mahuli ng buhay si Max. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, sumang-ayon ang grupo. Ang misyon na harapin ang CIA at ayusin ang isang lumang marka ay opisyal ay nagsimula. Samantala, sa Dubai, sa wakas ay nakita ang tunay na mukha ni Max. Lumilitaw siya bilang isang matagumpay na negosyante, palaging sinasamahan ng kanyang kanang kamay, si Wade. Ngunit sa likod ng makintab na panlabas na iyon, si Max ay walang awa. Isang hapon, nang walang pag-aalinlangan, pinatay niya ang isang siyentipiko dahil lang nabigo ang lalaki na makumplito ang isang malakas na bagong sandata sa oras. Sa panganib ng kanilang buhay, ang natitirang mga siyentipiko ay napipilitang ipagpatuloy ang proyekto. Makalipas ang ilang araw, nagawang ipuslit ni Julia si Clay at ang kanyang koponan pabalik sa Estados Unidos. Itinatago niya ang mga ito sa loob ng mga kabaong at ginagamit ang kanyang mga koneksyon para lampasan ang bawat layer ng seguridad. Kasabay nito, pinangangasiwaan ni Max ang isang pagsubok ng bagong sandata. Ang pagsabog ay nagwawasak, sapat na malakas upang mabura ang isang buong isla sa isang iglap. Sa isang pribadong pag-uusap, hindi sinasadyang naihayag ni Max ang classified na impormasyon kay Wade. Plano ng gobyerno ng US na ibenta ang sandata na ito sa mga bansang nakakulong sa alitan, na kumita mula sa digmaan. Ngunit nakalimutan ni Max na ang babaeng nakatayo sa tabi niya ay hindi dapat marinig ang alinman sa mga ito. Upang panatilihing may baon ang lihim, pinatay siya sa lugar. Bumalik sa States, sinimulan ni Clay at ng kanyang koponan na isagawa ang kanilang plano. Sina Rocky at Jansen ay nagpapanggap ng mga sugatang sundalo malapit sa border zone na humihiling ng emergency rescue. Hindi nagtagal, dumating ang isang military helicopter. Habang nagagambala ang mga sundalo, pumasok si Cougar at ibinagsak sila gamit ang mga tranquilizer round. Ang koponan ay mayroon na ngayong helicopter. Upang maiwasang masubaybayan, inalis nila ang GPS ng sasakyang panghimpapawid at ikinakabit ito sa isang missile na nagpapadala dito sa malayong landas. Sa sandaling muling magsama-sama sila sa kanilang hideout, nadidismaya si Rocky. Hinihiling niyang malaman kung bakit determinado si Julia na hulihin si Max. Matapos itulak para sa mga sagot, sa wakas ay isiniwalat ni Julia ang dahilan. Hinahabol ni Max ang isang sandata ng malawakang pagkawasak. Itinanggi ito ni Rocky bilang walang kaparerekan, ngunit ang huling desisyon ay nananatili kay Clay. Kinabukasan, sinamahan ni Wade si Max sa isang armored convoy sa ilalim ng mabigat na proteksyon. Bago gumalaw ang mga sasakyan, nagpaputok si Rocky ng tracking device sa kotse ni Max. Sa di kalayuan, nakaposisyon na si Cougar kasama ang kanyang sniper rifle. Isang tumpak na putok ang huminto sa convoy sa mga truck nito. Hindi pa rin alam ng mga umaatake kung saan nanggaling ang tama. Sa kaguluhan, ina-activate ni Rocky ang paputok na nakatago sa tracker. Pagkatapos ay nagpaputok si Jansen ng isang device na naglalok kay Max sa loob ng sasakyan. Sa mismong cue, sina Pachi at Julia ay sumakay gamit ang isang binagong helicopter at itinaas ang buong armored car mula sa lupa. Ang kalaban ay nagsimulang magpaputok, ngunit ang helicopter ay pinalakas at ipinagkibit balikat ang pag-atake. Nang bumalik sila sa kanilang hideout, nagulat ang koponan ng matuklasan na wala si Max sa loob ng armored vehicle. Sa halip, ang tanging nahanap nila ay isang hard drive. Galit na galit si Clay. Nagsimula siyang maghinala na si Julia ay nagtatrabaho laban sa kanila. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang iulat ni Jansen na hindi mahak ang hard drive. Si Clay at ang iba ay umabot sa isang breaking point at handa nang patayin si Julia dahil sa pagtataksil sa kanila. Ngunit bago nila ito pinagdaanan, iginiit ni Julia na hindi rin niya alam kung ano ang nasa loob ng drive. Isa lang ang pinaniwalaan niya. Ano man ang nasa loob nito ay lubhang mahalaga sa CIA at kailangan nilang gamitin ito sa kanilang kalamangan. Tumigil si Clay. Napagtanto niyang may posibilidad na nagsasabi siya ng totoo, ngunit tumanggi si Rocky na patawarin siya. Ang hindi pagkakasundo ay mabilis na nauwi sa isang mainit na komprontasyon sa pagitan nila. Samantala, iniulat ni Wade ang nabigong pagkuha kay Max. Nakapagtataka, hindi nag-alala si Max. Hindi siya nagpanik, kahit na nalaman niyang buhay pa si Clay at ang kanyang team. Sa halip, mahinahon niyang inutusan si Wade na mag-assemble ng elite unit para tugisin sila. Kinaumagahan, si Clay na nagising sa tabi ni Julia, bagay na mas ikinadismaya ni Rocky sa kanya. Bago pa sumiklab ang isa pang laban, pumasok si Pucci at kinumbinsi silang dalawa na magpalamig. Upang ma-unlock ang hard drive, pinasok ni Jansen ang kumpanyang gumawa ng encryption device na itinago bilang isang delivery courier. Pumasok siya sa gusali, pagkatapos ay nagpanggap na isang IT technician upang ma-access ang isang restricted area. Ang plano ay nagtrabaho ng sapat para ma-download niya ang mga file na kailangan nila,
ngunit hindi nagtagal ay nasira ang kanyang cover. Nang walang sandata upang ipagtanggol ang sarili, sinubukan niyang tumakas sa elevator habang nagsasara ang mga gwardya. Sa huling segundo, nagbigay si Cougar ng suporta ng sniper mula sa isang kalapit na gusali, na nagbigay ng pagkakataon kay Jansen na makalabas ng ligtas. Sa sandaling ang drive ay nabuksan, ang katotohanan ay lumabas. Naglalaman ito ng mga talaan ng napakalaking halaga ng pera ng CIA kasama ang lokasyon ng isang nakatagong base na konektado kay Max. Iminungkahi ni Rocky na gamitin ang hard drive bilang leverage upang linisin ang kanilang mga pangalan, ngunit tumanggi si Clay. Masyadong manipulative si Max at masyadong mapanganib para magtiwala. Natutunan na nila ang halaga ng pagtitiwala sa kanya minsan. Samantala, nakipagpulong si Wade sa isang scientist para makipag-ayos sa pagkumpleto ng sandata ng malawakang pagkawasak. Ang siyentipiko, na protektado ng mga upahang mersenaryo, ay humingi ng napakataas na presyo. Iniulat ito ni Wade kay Max, na agad na nagsimulang magplano ng sarili niyang bitag. Bumalik kasama si Clay at ang kanyang koponan, sinimulan nilang subaybayan ang nakatagong base ni Max mula sa malayo. Nagulat sila nang makitang ang lugar ay protektado ng husto ng mga elite na sundalo. Ito ay nagiging malinaw na ang misyong ito ay hindi magiging madali. Binibigyan ni Clay ng pagpipilian ang bawat miyembro na lumayo kung gusto nila. Lumingon si Rocky kay Patchy at sinabihang umalis, ipinaalala sa kanya na may pamilya na siya ngayon at malapit ng maging ama. Kung magkamali ang misyon na ito, lalaki ang kanyang anak na wala siya. Ngunit bago makapagpas siya ang sinuman, natuklasan ni Jansen ang isang nakagigimbal na katotohanan tungkol kay Fidel, ang amo ng kartel sa simula. Lumalabas na si Fidel ay nagnakaw ng $4 na milyon mula sa CIA. Ang perang iyon ay ibinigay sa kanyang anak na babae, at ang anak na iyon ay si Julia. Sa sandaling lumabas ang impormasyong ito, hinarap nila si Julia. Isang putukan ang sumiklab. Nakatakas si Julia sa bintana ng banyo, ngunit nasugatan si Jansen sa labanan. Isinugod nila siya sa isang batika para gamutin ang kanyang sugat. Nagsisimula ng pagdudahan ni Clay ang lahat. Kinukwestiyon niya kung dapat ba nilang ituloy ang misyon, lalo na ngayong may hinala siyang maaaring si Julia ang nagtatrabaho kay Max. Ngunit sumulong si Rocky at sinabing tatamaan niya ang sikretong base ni Max nang may iba man o wala. Dahil sa inspirasyon ng kanyang determinasyon, nagpa siya ang koponan na magpatuloy. Lumipat sila sa isang shipping port kung saan pinaniniwala ang tumatakbo si Max. Pagdating doon, inilunsad nila ang kanilang pag-atake. Si Johnson ay nahak sa sistema ng seguridad habang sina Clay at Rocky ay nagtatanim ng mga pampasabog sa paligid ng lugar. Tinanong ni Rocky si Clay na tingnan ang isa sa mga lalagyan. Sa loob, nakahanap si Clay ng mga stock ng cash. Habang nagagambala si Clay, sinaktan siya ni Rocky at nawalan ng malay. Ang natitirang bahagi ng koponan ay nakunan din. Ito ay pagtataksil. Binalak ni Rocky na i-turn in sila para maibalik ng CIA ang kanyang reputasyon. At ngayon ang katotohanan ay nagiging malinaw. Ang hard drive na ninakaw nila ay isang bitag. Ang lugar na ito ay hindi isang lihim na base, ngunit isang bodega na may hawak na pera ng CIA na nilalayong bilhin ang sandata ng malawakang pagkawasak. Si Clay at ang kanyang koponan ay ginagamit bilang mga panakip. Pinlano na ni Max ang lahat sa simula pa lang para nakawin niya ang pera at maipit sa kanila ang krimen. Kasabay nito, pinalibutan ng mga tauhan ni Max ang mga siyentipiko upang pilitin silang ibigay ang sandata. Upang burahin ang lahat ng saksi, iniutos ni Max na patayin ang koponan ni Clay. Ngunit sa sandaling iyon, isang rocket ang tumama sa lugar. Dumating na si Julia. Kahit na nagdadala pa rin siya ng galit sa pagkamatay ng kanyang ama, naiintindihan na niya ngayon na lahat ito ay bahagi ng manipulasyon ng CIA. Sa halip na mag-away, sumama siya sa team ni Clay. Magkasama silang naglunsad ng buong pag-atake sa mga puwersa ni Max. Habang ang iba ay nakikipaglaban, hinabol ni Clay si Rocky, na sinusubukang tumakas habang naglolod ng pera sa isang eroplano. Tumanggi si Clay na malayang makalayo ang lalaking nagtaksil sa kanila. Ang dalawa ay nasangkot sa isang malupit na labanan, ngunit si Clay ay nahuli, at si Rocky ay sinipa siya ng husto upang mawalan ng malay. Napansin ni Wade na lumipad na ang kanyang private jet. Sa desperadong pagtatangka na mahuli ito, tumalon siya sa isang Ducati na motorsiklo at sumakay sa runway, ngunit naghihintay si Cougar. Mula sa malayo, habang nakapirmi ang kanyang sniper rifle, kinuha niya ang pagbaril. Tamang-tama ang tama ng bala, dahilan para bumangga ang motorsiklo sa jet. Isang napakalaking pagsabog ang sumunod. Sa isang shot, ibinaba ni Cougar sina Wade, Rocky, at ang ninakaw na pera ng sabay-sabay. Ngunit hindi pa tapos ang misyon. Hawak pa rin ni Max ang detonator para sa bomba. Nagdadalawang isip si Max. Hindi niya ito matrigger habang nasa loob pa siya ng blast zone. Ang pag-aalinlangan na iyon ay nagbibigay ng sandali kay Clay para kumilos. Sumulong si Clay para kunin ang detonator. Si Max, na mabilis pa ring nag-iisip, ay itinapon ang aparato sa karagatan.
Agad namang sumisid si Clay pagkatapos nito. Kasabay nito ang pagtakas ni Max. Bago mawala, sumigaw siya ng babala na babalik siya at maghihiganti. Pero parang hindi natinag si Clay. Para sa kanya, tagumpay na ang paglantad sa tunay na pagkatao ni Max. Lumipas ang ilang oras, si Clay at ang kanyang koponan ay lumipat sa isa pang lihim na misyon. Sa pagkakataong ito ay pumasok sila sa isang ospital, hindi para sa isang labanan, kundi para tulungan si Pachi na makilala ang kanyang asawa, na kapanganakan pa lang ng kanilang unang anak. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.